Sipit sa langit og jutay lamang ang nagasubay. Sangkat ang dalan sa kalaglagan, daghang nahisalag nga katawhan. Adunay panahon ako nawala, misubay sa dalan nga malua. Kung na kinabuhi makasasala, salamat kang Jesus, giluwas ako. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy mo kanako. Salamat sa imong gugma, ngaway paglubad. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, niining sikpit nga dalan. Kung wa ikaw, dili unta ako makaawit sa pagdaig. Sigpit ang dalan paingon sa langit. Gabi ninyo, jutay lamang ang nagasubay niya. Mapansangkat ang dalan paingon sa kalaglagan. Niini, nahisalaag ang daghang katawan. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy. Okay, mayong aga sa aton tanan. Salamat sa Medyo naadlawan kita sining adlaw. Adlaw naman mo, no? Mayong aga sa aton tanan ng mga Facebook viewers, sa mga nagalantaw dira, good morning. Kag sa wala galantaw, good morning gihapon. Kag sa mga nagapamati dira sa aton, sila nga mga transistor radio, good morning. Aga pa man subong, ano? Dalaygon ka, o Jesus. Good morning sa kay Al Rowan. Good morning, Pastor. God bless. Good morning, man. Thank you so much. Ginoo, tungod sa And also, good morning naman sa kay Arlene Ibanez, Aquilio Ibanez, sa mayong agagid, no? Thank you so much. wala ako dinhi, nining dalan nga sipit. Kag sa aton dira nga mga maukod nga mga tagpalamatiya sa ila tag sa Kapanimalaya, good morning sa inyo tanan. Dalaygon Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sining aga. Sang iya naman liwat pagupod kag paghatag sa aton sang dako nga kagayunan. Sa diin kita iya maging upod sa inyo tag sa ka mga panimalay. wa ikaw, wala ako dinhi, nining dalan nga sipit. Wa ikaw, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Kung wa ikaw, di ko makabalik, niining dalan sa langit. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental.
ang katuyuan sang Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sang mayang balita sang aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, abyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayong aga, kag dalayaw kita Ginoo sa ning aga, sa diin liwat kita magkapakikupod naman sa inyo, pinaagi sini nga programa sini nga kaagahon. Basahon naton ang Psalms chapter 91, beginning verse 1 down to verse number 4. Ang pulong sa Ginoo nagasiling sa aton sa sinigid nga aga. Ang bisan sino nga nagakabuhi sa idalom sang pag-apin sang labing mataas, ang bisan sino nga ginatipigan sa makagagahom, makasiling sa iya, ikaw ang akon palalipdan, kag mangangapin. Ikaw ang akon Dios, sa imo nagasalig ako. Siya magaluwas sa imo sa tago nga mga katalagman, kasatanan nga mga makamamatay nga balatian. Siya magatabon sa imo sang iya mga pagpag, hindi ikaw maano sa idalom sang iya pagtatap, ang iya pagkatutom, magaamlig, kag magaapin sa imo kaangay sang kamay. Ginuogid magapagamayo sang iya mga pulong, nga aton ginbasa sa sinigid nga kaagahon. Amay nga langit nun, Diyos kabalaan, salamat sini nga aga, sang imo nga kaayo, kagatutom sa mong kabuhi, sa diin Lord, amo naman mabatian, amon mabasahan, tagamon Ginoo, pamatian ng imo pulong sa amon nakabuhi. Kani gamitan mo lagad, kung sa amon lang way kami maymo, manpahamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus, ngamon Dios tapos nang manuluwas. Amen. Sa liwat mayong aga, kag welcome sa aton nga programa, amo ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church nga namtang diri sa Purokpito, Barangay Bantayan, Cabangalan City, Negros Occidental. Now, sini nga aga ang atong panggabalan, God is our divine defender who protect His people and every peril. Ang Dios nga amo ang aton gamahanan nga mga ngapin, gamahanan nga magatipig sa aton, ilabi na gid sa tion sang katalagman. Now, nagakabuhi kita karon sa kalibutan nga napun-an sang makatalagam o kon katalagman. Sa aton kabuhi, una, balatian. Madamo karon sa mga balatian nga nagaabot sa aton nga tuman ka makatalagam. Ikadua, madamo karon sang nagaabot sa aton nga mga manok patalang. Amo na nga madamo sa aton nga nagatalang nga ara na kita kuntani sa insakto kagusto nga dalan apang madamo karon iya sang mga manok patalang. Kag nagakabuhi kita karon sa kalibutan nga napun-an sa ginatawag discouragement. Dasi kita karon maluyahan, dasi kita karon discourage. Amo nang nagakatabo karon sa aton sa kalibutan. Kag sa matag adlaw nga tanan ginalibutan kita sang nagabaylo-baylo nga hitabo sa aton nakabuhi. Nga hindi gid naton mapabayan, hindi naton malikawan. Pero abyan sa sining aga, ang Psalms chapter 91 nagapabilin nga nagatindog, nagapabilin nga
nangin isa kadako nga saad sang Dios sa aton nga mga katawan. Now, diri sa Psalms chapter 91, may ari diri pipila ka mga bagay nga makita naton the power of God's protection. Una, siling sang verse number 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. O kanami, no? Sa Ilonggo, siling niya, ang bisan sino nga nagakabuhi sa idalom sang pag-apin sang labing mataas, ang bisan sino nga ginatipigan sang makagagahom. Shadow of the Almighty. Sa aton pa ini nga verse nagahambal ini sang ginatawag puloy-an. Hindi balay nga ginabisitahan lang, no? Or ginatawag naton nga strong dwelling place. Ini nga verse nagahambal ini sang amo sina mga kabyanan. So una diri nga makita naton sining bersikulo ala ginatawag sini nga dira the place of God's protection. Isa ini kaduog nga sa diin amo ang aton masaligan kay ara gid ang Dios. Ginatawag naton nga the place of God's protection, ang duog sang pagprotehir, pagtipig sang Dios. Kati sila niya, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So una makita naton diri gali ginatawag ini naton nga secret place. Nga masiling kita nga secret place, it is a place of intimacy with God. Amo ning lugar nga nangin malapit kita sa Dios. Amo ining duog nga nagamalapit pakit kita sa Ginoo. No? Kagabalo kamo ini nga duog, not everyone finds it. Hindi ang tanan makakita sini. Hindi ang tanan nagapalapit diri. Kundi yadto lamang ang mga tao nga may pagtuo, kag may pagkilala sa Dios. Kag ginatawag naton ini secret place. Kaya abyan, hindi ang tanan nagapalapit, hindi ang tanan nagakagto, makakagto. It is a secret place. Wala mga kaabyanan sang konsin o kung ano nga mga balatian, mga kagamo, nga makalabot siniya nga duog kay nga. Ari diri kita iya malapit sa Dios. Kay kadua, ginatawag pagid ini nga secret place. Ining duog sang Dios, no? Hindi lang kay secret, kundi secret, magsiling ka gani secret, sagrado. Nga makasiling kita sagrado, kay ini duog sang ginatawag naton labing gamhanan. Labing makagagahom, labing mataas, a place of the Most High. Kaya mo na makasiling kita, it is a secret place. Iti wala ya sang iban nga makasulod diri, wala sang iban nga maka basta-basta nga makasulod sini nga duog. Tungod nga sagrado ini nga duog. Amo na abyan. Kung hindi tungod sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus nga ginpaagay dito sa cross ng Kalbaryo, hindi ka diya basta-basta nga makasulod mga kabyanan. No? It is a secret place. That is the protection of God. That is the place of God's protection. Kag ano pagid? Ikatatlo nga makita naton sini nga dog, it is a secure place. Sigurado gid nga dog. Safe and secure. Nga under the divine protection. Ara sa idalom sang gamhanan nga pagprotehir sang Dios. Tiyamakon mo na, no? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya nga, it is a secret place. It is a secret place and it is a secured place. Ikadua nga makita naton verse number 2, ano hambal niya? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Ini lamang gali mga kabyanan, ini naghambal sang duog nga sigurado gid. So tungod kay ang tao nga nagapuyo diri sigurado, magapaotwa siya kag magahambal siya kaugalingon sang ginatawag protection sang Dios. But si kanon ining verse number 2 sa paghambal niya nga makasiling sa iya. Ikaw ang akon palalipdan kag mga ngapin.
ikaw ang akong Dios sa imo nagasalig ako bot nganon mga kabyanan. Inigaling nga paghambal makita naton. It is a confident statement. Iti ara ka na sa Dios mo. Ara ka sa ginatawag secret place. Ara ka sa ginatawag nga secret place. Ara ka sa ginatawag nga secure place. So that is why mga kabyanan, ang mga tao gali, no? Nga ari sa duog sang protection sang Dios, may ara sa ginatawag confident statement. Siling niya, I will. Na katahom, no? I will say of the Lord. Ha? Siling niya, magkasiling ako sa iya. Ikaw ang akon palalikdan. Katahom nga statement mga kabyanan. But singanon, faith is not silent. Speaks what I believe. Ang pagtuo yan naghahambal, ko na nung yaging tuuhan. Kaya mo na makahambal, kita mo nang nakahambal ang Psalm, siling niya, I will. No? Then siling niya, at ikaw, makasiling ako, ikaw ang akon. Ikaw gagako abyan, no? Labinigid sa imo nga tumulo sinigaga. Kinahanglan sa aton nga kabuhi, no? We are confident nga iti may Dios kita mo. I will say of the Lord, magahambal gid ko sa aton pa magapaot tuwas ako nga ang Dios amo gid ang akon mga ngapin. Nati amo ning salmis amo ning ginimo, no? Saling niya, I will say of the Lord. And kinatawag naton a confident statement. Sang isa ka tao nga nagapuyo, no? Sa duog sang Dios, mga kabyanan. Kag hindi lamang inigali nga pululungon, not only naghambal ini sang confident statement, but a comforting shelter. Kay saling niya, I will, saling niya dara, no? Sa my verse number 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Ibot sing ganon, mga kabyanan, magsiling ka gani comforting shelter. Sa imo nga pagpuyo dira sa imo nga kasina nga doog, you are comfortable. O wala bala sa kunano nga ginapanumdom, wala sa kunano dira nga kunano pa na dira. It is a statement, no? Nga ginatawag naton ara ang tanan. Wala ka ginapabayaan sa Ginoo. It is because ang ginatawag pagtuo kag pagsalig nimo sa Dios. Kag hindi lamang ina ikatatlo sini nga verse naghambal man ni sa ginatawag complete surrender. My God, in Him well I trust. Amo gali ina ang paghambal sini nga protection. Complete surrender. Ti ang tanan o kati sila niya, my God, in Him I will trust. Ituod man, no? Ang tanan ni salig na lang naton sa iya. No? Manabyan amo ning pinakamatahom. Kag isa kita naka-experience ang kasubong sini nga kung ikaw gali, kung ako gali kag ikaw gali, ang tanan ginsalig nimo sa Ginoo, ginbug-os nimo pagsalig sa Ginoo, wala ka sang dapat kahangawan. Kaya mo na no? Amo na gali ang dapat nato nimuon kiti ang Ginoo kon ginsurrender nimo ang tanan sa iya, ang Ginoo hindi gid magpabaya ka magpatumbaya sa imo. Hindi ka gid pagtalikdan sang Dios sa imo nga kabuhi. So, amo ina ang mahambal sini mga kabyanan sang salmes kag amo ini nga mga tinaga ang magakawa sa bibig sa isa ka tawo kung ikaw kag ako ara iya sa ginatawag under God's protection. Then verse number 3, ano ba makita naton diri? Siling niya, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome of pestilence. Siling sa verse 3, siya magaluwa sa imo sa tago nga mga katalagman, sa tanan nga mga mamatay nga mga balatian. So, kung may ara kita ginatawag nga the place of God's protection, may ara kita ginatawag the profession of God's protection, ikatatlo may ara man kita ginatawag the promise of God's protection. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler. Una mga kabyanan, may ara gali kita ginatawag deliverance from deception. In other words, mga kabyanan, ining word balang fowler, nag-represent ini sa mga ginatawag hidden traps of the enemy. Inabalang hindi naton kay isa matalupangdan nga ginasiod na gali kita sang aton nga kaaway.
Mga sekreto nga pamaagi sa aton kaaway nga amat-amat nagali kita niya ginasiod, amat-amat na kita niya ginadakop, amat-amat na kita niya ginadani. The word folder speaks about hidden, mga kinatawag naton nga sekreto nga mga techniques pamaagi sa aton kaaway. Ano ini? Like for example, ining temptation. Ara ginayang tentasyon, mga kabutigan na hindi naton malikawan, amo ginayang ginahimo sa aton nakaaway mo. Ano pa? Ang tanan nga mga dinaya sini nga kalibutan. Tanan nga mga dinaya, sini nga kalibutan amo nang ginahimo na. Kabot singa nun, kung ikaw kagako, nagasalig sa Dios, siling niya the promise of God's protection, deliverance from deception. Ano ka sa Ginoo, luwason ka sa mga pagdaya sa imong kabuhi. Kabalo ka subong nga panahon, damo mga scammer. Damo na mga dayaon sini nga kalibutan. Nga ipakita sa imo ang tanan nga kaayuhan pero sa tutuod gali. Wala gid, no? Nga kita mo atong karon panahon, ginatudluan kita sa kalibutan nga kinanglan magtipon sa madamo nga mga manggad. Pero lang tawablan nung nagkakatabo sumong. Damor nga ginabudlayan kita. Damor nga ginalagas nato ng manggad, damor nga ginakapoy kita, damor nga ginabudlayan kita. That is hidden nga nagabutig sa aton. Ginadayaan kita. Kaysa hindi na ta makaalagad sa Ginoo, hindi na ta makadumdum sa Dios, inatungod kay nadayaan na kita. Sa aton panulok, sa aton pangunauna, amo na kabudlay mga hilwayon niya kita, halin sining mga luyag maguba sa aton kabuhi, no? Kay siling niya dira, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisance of pestilence. The noisance of pestilence, it refers to the deadly plagues or unseen dangers. Ano ba lang nagkakatabo subong sa kalibutan, no? Madamo sa mga makamamatay nga mga balatian. Isa sa to amo ang atubla pag pandemic, ano? Nga maubo ka lang, piho na. Madamo ba nga mga balatian? Siling nga deliverance from destruction. Hilwayon ka sang Ginoo, tipigan ka sang Ginoo, ako kita tanan. Halin sa makamamatay, nga mga balatian, halin sa mga katalagman, bao mga kabyanan, no? Kung madumduman namon, no? Sa amon bala nga pag broadcasters fellowship namon dito iya sa hilltop sa Karulan. Sino magdahom nga mabuhi pa kami man? Nga kuntani mahulog kami sa madalom nga pilas. Hapang sa isa kakahoy nga gamay nga labnog or babana or banaba. Amo nagpugong sa among salakyan nga hindi kami mahulog. Deliverance from destruction. Kuntani, no? Kung wala kami subong sa ospital, basi kung ato na kami sa langit, no? Hindi na bala nimo makita nga kung imo lang tawon ang saad sang Dios nga ikaw kagako iya tipigan. Grabe nga pasalamat sa Ginoo. At sa anom la mahulog ka sa pilas I don't know kung mabuhi. Ay kami kabalo kung puti. Pasalamat gid sa Ginoo. Deliverance from destruction. Ano pa? Makita naton diri the promise of God's protection, not only deliverance from deception, deliverance from destruction. Hari ang ginatawag dependability and deliverance. Both sing sa ligi ang Ginoo sa iya nga pagbantay kapag tipig sa imo. Notice the word surely means God's promise is definite. His protection is sure. Amo na that is why nga depindihan naton kung paano kita sang Dios hilwayon, kung paano kita sang Dios tipigan, kung paano kita sang Dios likupan sang iya bala nagahom. Amo na dira isalig lang gid naton ang tanan sa iya. Kagkatapusan verse number 4 ano hambal,
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Basahon ko sa Ilonggo siling niya, katahom sini, siya magatabon sa imo sang iya mga pakpak. Hindi ikaw maano sa idalom sang iya pagtatap. Ang iya pagkatutom, magaamlik kag magaapin sa imo kaangay sang taming. Kung imo nibla i-imagine iniblang verse number 4, kasubong sang isa ka manok bala no? Nga inang may piso. Nga kung may katalagman, ang mga piso niya pasudlo niya sa idalom sang iya mga pakpak kaglikupan, luuban. Ako nga mga katalagman nga luyag abot sa iya nga mga bata, hindi makatandog. Amo na. No? Ang Diyos naton. Ano hambal niya? He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Kamakon mo na. Amo na galing Ginoo na to, no? Botsing anon nga the covering of his presence. Ginalikupan ikaw sang presensya sang Dios. Ako kag ikaw, ginalikupan kita sa presensya sang Ginoo. Wala sang isa nga makatandog sa imo kag sa akon. No? So that is the provision of God's protection. Amo na galiya ang paghatag sa aton sang Dios sang iya protection. The covering of his presence. Kaya kadwa makita naton, the confidence of his promise. Kaya ano hambal niya? He shall cover thee. No? His truth shall be thy shield and buckler, and his word is our defense. Kaya mo na makabyanan nga ikaw kag ako, no? Kay pagsalig kita sa saan sang Dios. Ara dira aton confident. Kay kabalo kita nga hindi kita pagpabayaan sang Dios. Kabalo kita nga ang iya presensya among magalikop, ang iya presensya among magatipig, ang iya presensya among magabantay sa imo kag sa akon sa aton tanan. Kag ini nga verse naghamal gali ini, the comfort of his power. The comfort of his power. Under his wings we find both, no? Makita dira naton mabatyagan ang kainit, ang pagprotection, halin sa mga katalagman nga buot maglambot, nga buot magtandog sa imo kag sa akon. Buot sing ganon mahabyanan siningaga. Hari ang reminder sa aton. Anong gusto niyo ipalabot sa pulong sa Diyos sa aton? Psalms chapter 91 verse 1 to 4 is not just a psalms, no? It's not just a psalms to be read. Hindi lang niya salmo nga basahon lang naton. It is a promise to believe. Kundi isa ini kasaan nga dapat naton igagabuhi. Gusto bala nimo? If you want the power of God's protection, gusto bala naton mangkon ang gahom sa pagproteher sa Dios aton nakabuhi? Simple lang. Number 1, saling niya, we must dwell in His presence. Magpuyo kita sa presensya sang Dios. Stay close to Him. Magkabuhi nga lapit sa Dios. Panawag permi sa Ginoo. That is why nga aton niya nga kinabatasan, ang aton niya batasan, no? Kay nablang every time nga maglakat, every time nga magsakay sa lakyan, tanan-tanan, kinanlan mga muyo gid. Every time nga inaya testimony namo sa mo nakabuhi, no? And experience namo sa gahom sang Dios, in testimony totoo. Kung wala ang protection sa Ginoo, wala na kami nga anom. Kung hindi tungod sa protection sang Dios, wala na kami nga anom. If you want the power of God's protection, dwell in His presence. Stay close to Him. Number 2, declare His promises. Speaks faith, not fear. I-deklarar ang saan sang Dios. Dapat naton isugid, dapat naton ipakita sa aton nga kabuhi ang mga saan sang Dios sa aton. Then ikatatlo, depend on His power. Trust Him completely. Amo nang gusto sang Dios nga makita sa imo sa akon sa aton tanan. Amo na isa sa mga siling, no, after sang natabo sa to sa amon, mayara na kami pubya nga daw hindi na kami magsakay sa salakyan. Nahadlokan kami. Pero kung madumduman mo ang saad sang Dios, kag magdepende ka sa gahom sang Dios tuod,
Why sing imposible? Kagkatapusan diri, delight in His presence, rest under His wings. Kabay pa abyan nga, ang imo kalipay, kagangakon kalipay, ang imo kalipay, kagalinong nakon, ara iya sa Dios. Hindi iya sa kundiin. Diri sa kalibutan kundi ara gid sa Ginoo. Psalms 91 reminds us that the true safety is not found in a strong wall. Hindi na doon makita sa mabakod nga padir. O hindi na doon silinga, hindi na doon makita sa malig-on nga laksang pertahan. Hindi na doon raya makita. No? Or hindi silinga, hindi na doon ini makaplagan dira sa ginatawag human security. But in a close and constant relationship with God, hara dira ang ginatawag naton abyan uto kay hinigugma ko sa Ginoo siningaga, the power of God's protection. The power of God's protection. Hindi sa mabakod nga pader. No? Psalms 91 reminds us that the true safety is not found in the strong wall, in lack of door, or human security, but in a close and constant relationship with God. Abyan siningaga. Where is your protection? Where is our protection? Ara bala sa aton kaalam? Ara bala sa aton abilidad? Ara bala sa aton mga kwarta? Di mo protection siningaga. Always remember Psalms chapter 91 verse 1 and 4. It is not a Psalms to be read. It is a promise to believe. It is a promise to be believed. Nga dapat naton igakabuhi. Kani abyan siningaga. Puto kinigugma ko sa Ginoo. Without God, without the power, without the presence sang Dios sa aton nakabuhi, we are nothing. Wala-wala kita. Huwag kita. And without the protection of God, we are nothing. Kani abyan siningaga. Atong kalibutan dumdumon naton is full of uncertainty. Wala kita kabalo anong matabo karon, anong matabo buwas, anong matabo sunod nga adlaw. Wala kita kabalo. But the only thing nga masigurado gid naton is in the presence of our God Almighty. Nga aton manuluwas sa aton nakabuhi. Gani sining aga abyan. Kung luyag nimo ini maangkon nga promisa, luyag nimo maangkon ini nga protection, kilalaha nga si Kristo Dios kag bato na nga imo manluluwas. A very simple way. Nga maangkon naton ang kasiguraduhan, protection sa Ginoo. Amay nga langit noon, madamo nga salamat siningaga sa imong nga pag-remind, sa imong mga pulong sa mga kaboy. Kabay payad to nga mga pulong magababilin sa amon. Kag amon ini Ginoo gamiton nga mangin gabay sa amon matag adlaw nga pagkabuhi. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga birthday sining adlaw. Belated happy birthday sa tanan nga birthday kagapon. In advance happy birthday sa tanan nga mga birthday boss. Ang hinugin mga pagkamay sa inyo. Happy birthday. God bless you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat, mayong nga aga kag madamo nga salamat sa inyo pag-upod kapag pag-upod sa aton. Luyag kita magabasa sa inyong mga comment diri sa aton na comment section. Good morning sa kay Vicente Junior Pedro Pedrinya is watching. Bati good morning gid sa imo, no? God bless. Thank you so much. Kag Ma'am Celeste Joy Edkila Aplaon Diaz, Ma'am, good morning. God bless. Thank you so much for watching. Brad Samuel Tiad, good morning Pastor. Bow, good morning Brad. Kamusta? Ang inugin magapagkamay dira sa imong trabaho kasi mubugos ka panimalay. Kay Jose Junisa, good morning Pastor. Good morning diha sa may bais, may bundag diha, no? Og daghang salamat.
Ang Ginoo gyud kanunay panalangin diha kanimo, brother, no? And then Sheila Mi Flores Mahinay, good morning pastor. Good morning. Kamusta ka mo dira, no? Ginoo gyud magapakamayo. Lucille Lugatiman Guson is watching. Good morning na. Thank you so much. Bing Bing Ims, Maayong aga, Pastor, from Queensland, Australia. Bauti, good morning din, ma'am. God bless. Thank you so much for watching. Ang Ginoo magapakamayo dira sa imo kasi mabukos nga panimalay. Regine M. Jury is watching. Good morning. Thank you so much. Rosel C. Campano Pedriña is watching. Good morning. Thank you so much. Nung Raul Dumanao. Good morning, Pastor, from Bangkok, Thailand. Bo, harap galis bong si Nung Raul sa Bangkok, Thailand. Mailan da nga pag maayo lang nga pag lagaw-lagaw, no? Nagbakasyon galis si Nung Raul ba? God bless dira nung sa imo, Ang Ginoo magapakamayo. Jojo B. Cortez, good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much, Gidran. Cortez family dira sa may barangay Tabogon. Ang Ginoo magapakamayo. Jema Alguna Calambro, good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much for watching. Carbanyes Digit Manilin, good morning, Pastor. Good morning dira sa kay Manilin, dira sa may Kantagap. May aga na kay Toto Benino Digit dahil Titing may aga dira, no? Kag Manilin may aga gid dira sa imo. Salamat. Jennifer Arnibal, mayong aga Maninoy nga tisoy. God bless gid ba pero tingin niya ako ni dobla mo. Sige Gaga Hazel Joy de los Reyes is watching. Good morning. Thank you so much, no? Ang Ginoo magpakamayo sa gyapon. Thank you so much for watching. Ma'am Antonia Roslin, mayong aga gid. Pastor Roy Kalumbag, mayong aga. Maribel Quilio Pedriña is watching. Thank you so much. Isada Rosario, good morning, Pastor. God bless. Thank you so much. Idna Praba, good morning, Pastor. Have a blessed day to you and your family. Please greet Pastor Joy. October 18 birthday. Nak, happy birthday sa imo. October 18 na subong? October 17 pa. So, buwas ang iyang birthday. Sabado. Bauti advance happy birthday lang sa kay Pastor Joy. Bauti litson kinibuas mo. May tani magaran man taba panyagama, no? Para baka panyagama tablaw, no? Okay, sige. So, dalayaw ang Ginoo. Sa siling nga aga naman, ano? Sa din mula niya kita ginubayan. Good morning dira kay Nainda Braba. Kay Tekros Braba, may aga kita nagamati sa aton Estrellas Paragusa. Good morning, Pastor. God bless. Good morning, ma'am. Thank you so much. Pastor Junaber Dabligan sa San Jose, may aga. Ma'am Arlene Cuello Ibanez, may aga man. Alarwin, may aga gid. Tatanan nga taga Imbiko, may ara kita Imbiko Joint Fellowship Day subong sa Pinaginpinan. Bawo kita dito karon, ano? Ang inogin magapakamayo. Grace Midis Latik, good morning, Pastor, watching in Kuwait. Wow, mayo lang da nga aga sa imo sa Kuwait, Ginoogi da magapakamayo sa imo. Kamusta, no? Mamaylan ni nga ra sa Kuwait kay mayo gid. Miljer Dibiro, good morning, Pastor. Bawo, good morning. Watching here. Bawo ka watching here sada. Hindi ko malipatan ninyo nga lugar. Kay tungod dira sa inyo nga lugar, perting kurog sa ngamon nga mga tiil. Nga daw hindi kami kabalo maghambal. Kay luyag man kami nga ilukso sa among salakyan dito sa Lawom. Sa Lawom. Diba, no? May nga dira sa inyo. Salamat sa inyo litson. Ba, nakakaon man kami litson pero gakurog man namon tuhod ba? Pero sige lang nagkita gyud ta dira, no? Daghang salamat. Naka-adto na gyud ko diha baling sa ding lugar sa. So may nga agagid, no, sa inyo dira. Salamat sa inyo nga pagupod. Kaga sa tanan naton nga mga viewers, salamat gid kaga abyan luyag bala nimo makapakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. Simple lang. Pag-share sang pulong sang Dios. Abala na ka simple. Paano naton ma-share? I-share na ang live. Sagod nga ang pulong sa Ginoo makalabot sa imo mga abyan, sa imo mga kilala, kag sa bisan diin makalabot ang pulong sa Ginoo. Kaya amo niya ang gusto sa Ginoo sa aton to share the gospel. Ang Ginoo gid magapakamayo sa aton tanan siningaga, sa tanan-tanan nga pamati, sa tanan nga nagasunod sini nga programa. Salamat gid sa inyo kag nalayawon gid ang Ginoo sa aton nakabuhi sinigid nga adlaw. Kaupod pa ko sa inyo, nakawali pa kita, kag makatamyo pa sa inyo, no? Muna nga pasalamat kita sa Ginoo sa iya kayo sa aton nakabuhi. Jeneline Maniro Abundo, good morning man, thank you so much for watching. Kita-kits naman kita, no? Sa sunod naton nga live, ang Ginoo gid magapakamayo sa aton, kay kon sa aton nang wala makita mahimo. So sa tanan nga taga Imbiko, hindi makalipat,
aton Imbico Fellowship Day at joint Imbico Fellowship Day subong dito sa Pinaginpinan. Ma-start kita alauna dito, no? Ang aton nga starting sa atong program is 1 o'clock kag hasta kita sa gabi, no? And then Danny Ortiga. Kaya Danny Ortiga, good morning Pastor kay sa San Jose, Salong Kabankalan, Baptist Church sa Pedroso family. Kag Munoz always gid gapamati. Thanks God Pastor watching from Liganes Iloilo. Tio, salamat gid no. Kag ang Ginoo gid na magapakapayon mo sa tanan dira nga mga Pedroso family no sa may San Jose. Mayong aga dira sa inyo Munoz family. Mayong aga gid ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. So salamat gid sa imo no. Danny Ortiga. God bless. So, sa liwat, sining aga. Salamat sa inyo pag-upod. Kaya dalayaw ng Ginoo sa aton nakabuhi. Kita-kits naman kita sa sunod naton nga live. Or maybe buwas, or maybe Monday. Kaya ang aton oras hindi maging naton pagtan nga may mga kagtuan naman mula kita. No? Okay, sige. So, salamat sa inyo tanan. Yung ubos nga lagad sa kakinan, Pastor Arnel Midis, ang Bantayan B Fellowship Baptist Church. Panini nga programa ng indak ko nga pagpakamayo sa imo. Pwede ka mo maka-text sa aton nga number sa 0909-701-5720. Pwede ka mo dala ka-text, no? Pwede ka mo dala maka-request sa inyong mga pre-request agad nga makapangamuyo man kita para sa inyo. So, sa liwat, 0909-701-5720. Please subscribe gali, no? Sa ngaton nga YouTube channel. Ngaton yang YouTube channel is Arnel Midis, no? Subscribe and share. Tama na, no? Subscribe and share sa aton nga YouTube channel, Arnel Midis. Live kita sa aton nga Facebook page, Bantayan B Community Radio 89.5. Kag live man kita sa aton nga account, Arnel Midis. So, salamat gid sa liwat. Good morning and God bless us all. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.